multiple gallstone nga naiskita ijay ayan ti video ayan jay ultrasound na ke may kadwa nga aldaw tatana ay kakapsuutan gusto nga makaulit ditaagdan nga may worship magyaman tayo tani napapigsan tamat damat nga kadwa tayo malay okay ako ano bigat pa ilang tirabii nga class na class dadjay gallstone through olive oil. Thank you, Lord. Martes pa ilang nga mabalin nga mangan so nga gagangay ti nanganapatpadas ti fasting talagang manlalambot ka sa una pero pag determinado ka kararag tayo ako once again. Yes, Lord. Salamat Ama sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataong muli kami ay hapagan mo ng iyong mga pagpapala at yung mga pagkain spiritual sa umagang ito, Diyos. Panginoon, dalangin namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ikaw ang patuloy, O Diyos, na magpakain sa bawat isa sa aming mga pangangailangan spiritual, O Diyos. Samahan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu ngayong umaga at patuloy na mamit yung mga needs namin spiritual. Lord God, bukas mo ang aming isipan spiritual, ang aming pananaw na spiritual para makita namin yung gusto mong ipaunawa sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat at ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay? Ngayon tunghayan po natin yung tema na pamumuhay ayon sa nais. Okay? Dapat po nating malaman na tayo po ay iniligtas ng ating Diyos hindi lamang upang makatiyak na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Iniligtas tayo upang mabuhay para sa kanyang karangalan. Ang tanong, saan nga ho ba nakalaan ang ating pamumuhay bilang isang buhay bilang isang naligtas mula sa kasalanan? So, ang tanong na sasagutin natin sa ating paksa ngayong umaga, paano natin ipamumuhay, mga kapatid, ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Amen. Yan. Ito po ay naka-inline dun sa sinuro sa atin ni Pastora Bioli Sunday School na itinuro niya sa atin kanina according to Word of God. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. No adati Bibliayo apo makipag-ukrad kayo ta sa ma-open dito Biblia. Absto tani awan ti signal but kadasan tayo. Ephesians okay, from book of Ephesians 2:8 to 10. Switi ko na sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kalooban ng Diyos, will ng Diyos na ikaw ay maligtas, hindi sa pamamagitan ng mga gawa mo upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na ang ihinanda ng Diyos ng una pa man siya nating lakaran. Okay? Kaya nga, alalahanin nyo na kayo noong unay mga hintel sa laman, tinawag na di patuli niyaong tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo, ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na nga di kabilang sa bansa ng Israel at ang mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Okay? So, dito balikan po natin yung ating tiningnan doon na
tayo pong lahat ay iniligtas ng Diyos para mamuhay sa isang buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang mailigtas sa impyerno. Nang maligtas lang tayo sa buhay na walang hanggan at magpatuloy sa buhay na ito na gawin kung ano ang gusto lang natin. Doon sa paksa ni Pastora kanina, sabi niya doon, iniligtas tayo ng Diyos para ihiwalay na sa kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay hindi na nabubuhay doon sa gusto mo. Kung hindi, doon na sa gusto ng Panginoon. Hindi ka na nabubuhay na katulad noong ikaw ay nasa sanlibutan pa. At wala ka naman dapat ipagmalaki, sabi nung teksto natin, dahil ikaw ay naligtas by His grace. Amen? Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Kung hindi sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Dahil ito ay grace, grasya ng Panginoon sa atin. Okay, number 1 o letter A. Ano ho ba ang God's will ni Lord sa buhay natin bilang mananampalataya at mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Ayon po sa mga sumusunod na talata para saan ang kaligtasang tinanggap natin sa Diyos. No? Ano ba ang layunin niya sa pagliligtas niya sa atin? 1 Peter chapter 2 verse 9, tingnan po natin doon ang layunin ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Sasagutin po ito ng salita ng ating Panginoon. Ano ba ang kanyang layunin sa pagliligtas niya sa bawat isa sa atin? 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi niya dito, datapwat kayo isang lahing hirang, tayo ito, datayo kano ti chosen generation. Hinirang tayo na lahi. Kayo isang lahing hirang, isang maharlikang pagkakaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, datayo kat bagi ni Apo Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ano ang purpose niya sa atin? Ihayag ang kaliwanagang doon sa tumawag sa atin mula sa kadiliman. Ibig sabihin, ibibiyag tayo ni Apo Heso Kristo. Hantayon nga agbibiyag iti lasag wenno iti sitnget. Nga magbibiyag tayon iti hallelujah. Nalawagan nga adaki ni Kristo madaydayaw iti Apo. Amen. Amen. Hanggang sa kaniyang kagilas-gilaslas na kaliwanagan. Basta at man di English ko na. But ye are a chosen generation. We are chosen generation. Amen. Amen. Hallelujah. A royal priesthood na iniarian nga kalahian. On holy nation. A peculiar people. Hallelujah. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Maradayaw ni Apo. Dayta, ti pagayatan ni Apo Diyos. That's the will of God. Bakit kanya iniligtas? To become a marvelous, hallelujah, light from darkness. Datayo dagiti agranyag kini Kristo maraydayaw iti Apo. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Agas, a peculiar people, a chosen generation. That's the will of God. Why? Apay nga insalakan na ka. Dayta ti pagayatan na itibiyag mo. Agbyag ka nga lawag diti rabaw ti daga. Amen. Hangka nga agbyag nga paananawa diti rabaw ti daga. Amen. Nga magbyag ka kuma akas maharli ka. Kuna na mo ti Tagalog inya. Maharli kang lahi ng Diyos. A chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Numawawatan tayo dayta. Makita yu ijay nga nagpatid kakit din nga pinagswa ni Apo Diyos manipod diti rabaw. Nagsaya at kit din ti panakapili. Anong ligaya na ikaw ay pinili ng Diyos from the darkness into light to become His royal priesthood, a holy nation. Paraydayaw iti Apo. Amen. Amen. Yakat adi kayo maragsakan. Maragsakan tayo adi. Amen.
Okay, next is Ephesians chapter 1 verse 4. Ano po ang sabi niya dito sa Ephesians chapter 1 verse 4? Okay, let us see the word of God. Siya ang magsasabi sa atin kung paano, ano ba ang will niya sa buhay natin, bakit niya tayo niligtas. Okay? Ephesians. Okay, anyati ko na ijay. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig madaydayaw iti ako. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, Amen. that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. How come? Paano mangyayari dyan? Isabi natin, we are not, sabi kanina, bago tayo naligtas, tayong lahat ay na marumi. Pero salamat sa dugo ni Kristo. Because of His blood, tayong lahat ng dungis at karumian natin ay nilinis ng Diyos. Amen? Pinabanal ng Diyos. Yung minana mo na kasalanan ay nilinis niya. Pinatawad niya. At ngayon sabi niya, we are blessed according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should holy and without blame before Him and love. Hallelujah. Hindi kayo ba maragsakan doon? Di ba napakaganda ng kalooban ng Diyos sa atin na tinanggap natin mula sa Diyos? A holy, hindi lang holy, pinabanal pa tayo. Pinilinis tayo sa dugo ni Kristo, madaydayaw iti Apo. Amen? Amen. Again, in Ephesians chapter 2. Sabi po niya, sa Ephesians chapter 2. No? Sabi niya po dito, Ephesians 2:10. Okay? Nakita niyo ho ba? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sino daw may gawa sa atin? Sino may lalang sa atin? Diyos. Ang Diyos. Dapat alam natin i-appreciate ito. No? For we are His workmanship. Agasam na. Amen. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in Him. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Bakit niya tayo ginawa? Ang plano ng Diyos, maging mabuti ka. Maging mabuti kang nilalang niya. Hallelujah. Amen. Para sa mabubuting gawa na mga hinanda ng Diyos ng una pang siya'y ating lakas. Ano na yung unang sinasabi niya doon? Genesis, sabi niya doon, God created man at ang babae hindi para maging dungis sa sanlibutan. Kinreate ng Diyos ang tao para siya ay purihin at maging banal sa harapan ng Diyos. Yun ang gustong ibalik ng Diyos sa atin. At ginanap yan ng ating Panginoong Jesucristo. Nilinis niya tayo ng kanyang dugo. Pinawalang sala ng kanyang kapangyarihan, and that's the will of God in our lives. Aridayaw iti Apo. Amen. Dayta iti kayat ni Apo Diyos iti biyak tayo. Iniligtas tayo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kapurihan. To worship Him. Amen. Para mamuhay ng may kabanalan. We live in holiness at upang gumawa ng mabuting gawa, good works. Hindi para maligtas ka sa good works mo. Pero kalpasan, after na ikaw ay naligtas, ang kailangan mo ngayon ay gumawa ng mabubuting gawa. Hindi ibig sabihin gumawa ka ng mabubuting gawa para iligtas ka ng gawa mo. Dahil si Kristo lang nakagawa niyan sa iyo. Pero dapat, ngayon na naligtas na tayo, surusuruan tayo. Patutunan natin gumawa ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Amen? Una't higit sa Diyos. Kung ang kalayaan natin dati na hiwalay kay Kristo ay mga patay at alipin ng kasalanan, paano ngayon tayo ay makakamuhay ng nakakalugod sa Diyos?
Paano ka mabubuhay na nakakalugod sa Diyos? Basahin po natin sa 1 Corinthians 6:11. At usap tayo nga basa. 1 Corinthians 6:11. Okay? Ano ang sabi niya doon? At ganyan nga ang ilan sa inyo. Ngunit, nahugasan na kayo. Ngunit, pinabanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Dati daw, tayo ay makasalanan. Tayo daw ay marumi. Ganyan nga ang mga ilan sa inyo, sabi niya. Ngunit, nangahugasan na kayo, past tense. Ngunit, pinabanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naridayo. Amen? Amen. And such were some of you, but we are washed, but we are sanctified, but we are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Holy Spirit of our God, by the Spirit of our God. Naridayo. Pauli-uli. Paulit-ulit niyang sinasabi. You are washed, you are sanctified, you are justified. Napakagandang layunin ng Diyos sa buhay natin. Bakit ka pa mabubuhay sa karumihan? Bakit ka pa mabubuhay sa walang Diyos na buhay? Ipagpapalit mo ba iyon? 2 Corinthians 5:17 sabi niya, ngayon bago na tayong nilalang, wala na sa atin ang dating pagkatao. Bakit minsan nakakalimutan natin na tayo ay washed, sanctified, and justified through our Lord Jesus Christ by His Spirit? Why? Sana huwag mong hayaan na hindi maghari yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Pagkos habang tayo ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, ito sana ang dapat nating maawatan, maunawaan sa buhay natin. Dayaw iti ako. Amen? Sa ating sarili, maaaring mahirap ito. Ngunit dahil sa bagong buhay na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na kumikilos sa atin, nakakaasa tayo na ang Diyos ang siyang magpapatuloy na gagawa nito sa ating mga buhay. Amen po ba? Because we are weak. Marami tayong kahinaan. Pero kung magtitiwala tayo sa Espiritu ng Diyos, siya po ang patuloy na magpapaalala sa atin nito. Magtutulong sa atin para makapamuhay tayo dito sa nais ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy na mabuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen? And next is, hindi lang po, hallelujah, makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos as God's will for us, but a new life in Christ. Mabuhay tayo ng bagong pagkatao, bagong pananaw sa buhay. Kung noon, hindi pa tayo mananampalataya, ang daming pananaw sa buhay na akala natin yun ang tama. At akala natin yun ang totoo. Pero kung titingnan natin according to Romans chapter 8 verse 5 to 8, makikita natin doon ang malaking pagkakaiba ng buhay ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano. Noon, wala tayong pananaw na mabuti. Puro come what may. Puro ang pananaw natin, bahala na bukas. Mabuhay ako ngayon dahil malakas akong magtrabaho. Magtatrabaho ako dahil ako ay masigla. Kakain dahil mayroon akong pinagpaguran. At hindi ko alam kung ano ang darating na bukas. Maaaring ganun ang pananaw natin nung hindi pa tayo nabubuhay ng may pananampalataya. Yes. But we as a Christian, hallelujah, sana po maiba ang pananaw natin. A new life in Christ talaga. Yung pananaw natin talagang nabubuhay tayo na may bagong buhay kay Kristo. Mga bagong pananaw, bagong pag-asa, bagong ambition, bagong aim sa buhay. Na hindi na gaya noon na para lamang sa sarili natin yung ating iniisip. Pero ngayon mga kapatid, damang-dama natin yung bagong buhay kay Kristo na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Bagong pagkakataon, bagong pananaw sa buhay. That's according to Romans. Basahin niyo na lamang po yan, 8:5 to 8.
Doon sa 7, sabi niya, hindi natin kayang sundin ang Diyos dahil sa pagkatao na likas na makasalanan na nasa buhay natin. Ngunit, nabago na iyon. Nasa atin na ang Espiritu ng Diyos. Meron na tayong pusong naghahangad para sa Diyos. Dati hindi ganon ang ating puso. Dati iba ang mga pananaw natin. Pero ngayon, meron na tayong pusong naghahangad sa gustuhan ng Diyos sa buhay natin. Na born again na tayo. Amen. Amen po ba? Na-change na yung life natin. Ipanganak na tayo sa Espiritu, ng ating Diyos. May takot na tayo sa Diyos. Nakukonsensya ka na every time na nakakakumit ka ng kasalanan sa Panginoon. Yan ang nararamdaman ng may bagong buhay kay Kristo. Hallelujah. Kapag hindi ka na nakaramdam ng konsensya, ay babalaw ka. No, dati aramidem ko okay lang, dahil tati delikado. Isu nga, mga kapatid, hindi tayo dapat magdalawang isip na magpatuloy sa pananampalataya sa ating buhay at mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang po sa will ni Lord sa buhay natin, but secondly, new life in Christ. Amen. Bagong pagkatao, bagong pananaw sa buhay, bagong pag-asa, at bagong pagtitiwala. Bakit mahalagang maunawaan ang mga katotohanan ito? Paano makakatulong ang pamumuhay natin na nais ng Diyos sa buhay natin? Kasi pagka nabuhay tayo dun sa nais niya, alam mo na nakakalugod ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Patay na tayo noon, pero pinalaya tayo sa kasalanan. No? Binasa na natin kanina yun. Ano po ang kinalaman nito sa pakikipaglaban natin sa kasalanan? Tayo po ay na-set free na. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay nagsipagsisi na sa ating mga kasalanan. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Hallelujah. Dapat maintindihan natin yan. Na tayo po ay may kalayaan na. Ang gawin lang natin, i-claim natin yung mga word of God sa buhay natin. Mabuhay tayo na sa alam natin ay nakakalugod sa ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa buhay na nakakalugod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos, tutulungan niya tayo. Ipapabatid niya sa atin yung mga steps na dapat natin gawin para malabanan natin yung mga bagay na gusto ng kaaway na i-insist sa buhay natin. At tayo ay mabuhay ng may kumpiyansa at may katagumpayan. Hallelujah! At pwede mong sabihin na tayo po ay Kristiyano na may paninindigan sa ating pananampalataya. Amen? Ang buhay po, pangatlo, na nakakalugod sa ating Panginoon. A call to action. Tinawag niya tayo, hindi lang mabuhay in a new life, in His will, but tayo po ay niligtas ng Diyos. Mabuhay na karapat-dapat sa Kanya para isakatuparan ang mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. Doon natin ang mga bagay na makalangit ang ating mga puso, damdamin at isip. Anay-dayaw iti Apo. Colossians 3:1-4. Huwag tayong titingin sa mga bagay na nandito sa lupa, sapagkat itutumban niya tayo. Sisirain niya ang relasyon natin sa Diyos, panghihinaan tayo kapag dito tayo sa mundo tumingin. Pero pag tumingin tayo sa langit, sa problema, amen? Yes. Ano yung ibig kong sabihin? Habang tayo nabubuhay sa lupang ito, lagi tayo nakatingin sa langit. Pag may problema ka, tumingin ka lang sa Kanya, tutulungan ka niya. Pag meron kang hindi kayang isettle, tumingin ka lang sa Diyos. Huwag sa lupa, huwag sa mga tao. Yun ang ibig niya sabihin doon. Yes. Huwag sa mga bagay na akala natin dito ang pag-asa. Sa langit, nasa Kanya lahat ang kapag-asahan. Sa Kanya lahat ang kalakasan natin, ang gabay natin. Sapagkat sabi niya doon, ang bagong buhay kay Kristo ay may mga katotohanang makapagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating ipamuhay na nakatingin doon, nakasentro sa Kanya. Madaydayaw ti Apo. Amen. Amen? Hallelujah. Ang pagtuon po ng isip sa mga bagay na makalangit tungkol sa Diyos, hinahangad po nito, no? Yung mga responsibilidad natin, ibaling natin sa ating mga isip. Yung mga bagay na marumi sa ating buhay, kailangan nating alisin.
Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya ay kailangan nating linisin dahil makalangit nga tayo. Amen. Iniisip natin makalangit. Wala na tayong pagkakataon dito sa mga bagay na makapagpaparami sa Makalangit. atin. Amen? Hindi naman ibig sabihin na huwag ka nang magsaya. Kasi nga ay makalangit lang. Huwag ka magpaka-extreme pero magpakatalino ka. Amen? Ayaw naman ng Diyos na Wise. malibitayan ka. Ano kaya ayaw ng Diyos na wala, na ikaw ay lonely dahil nga lagi mo na lang iniisip ang makalangit at maging wise ka, paidalan ka sa Espiritu ni Apo Diyos Maridayaw ito. Amen. Tanungin mo sa Kanya yung mga bagay na nakakalugod. Nakakalugod din at nakapagbibigay sa iyo ng kaligayahan na kaligayahang nakakalugod sa Diyos at hindi lang sa iyong sarili. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, patayin po natin lahat ang mga natitirang kasalanan sa buhay na ito. Ano ho ba yun? Colossians 3:5-9. Marami yan. Dahil ang mga bagay na yan ang makapagdadala sa atin sa death, kamatayan. Ibig sabihin sa impyerno. Colossians 3:5-9. Dapat po nating alisin ang lahat ng iyon. Alamin natin yung mga natitira pang kasalanan sa buhay natin. At hayaan natin na ipakita ng Espiritu ng Diyos ang mga bagay na yun kung ano-ano. Panalangin natin sa Diyos. Amen. Amen. Anong sasabihin mo sa Lord? Sabi niya, dun sa Colossians, basahin nyo na lang, 3:5-9, na lahat ng mga gawa ng laman, gawa ng mga kasalanan ay makapagdadala sa atin sa kamatayan. And then, sabi niya doon, hayaan natin ipakita ng banal na Espiritu, ng salita ng Diyos kung ano-ano ang mga bagay na natitira pa, na nakakalinlang sa buhay natin. Psalms 139:23-24. Search me, O God. Tingnan ang mga listahan, sabi niya doon sa Colossians 3 at Galatians 5, ng mga gawa ng mga laman. Suriin ang iyong buhay, isalamin ang iyong sarili sa harapan ng salita ng ating Panginoon. At makikita mo doon kung ano ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sabi ni David, search me, O God. Siyasatin mo ako, O Diyos. At kung ano man yung nakita mo na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon, ituro mo ako. Hindi naman niya sinabi na doon na kapag nakita mong may mali, barugin mo ako agad sa likod. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos napaka-warm. Yes. Tayo kasi, darasudos. Pero ang Diyos napaka-warm. Ilang ulit ka pa niyang pagbibigyan. Ilang ulit ka pa niyang patatawarin. Ilang ulit pa niyang ipapaintindi sa iyo yung mga natitira mo pa sa lamang. At ipapaunawa na yun ay hindi ka lugod-lugod sa kanya. So, kung marunong tayong pasiyasat sa banal na Espiritu, sa salita ng ating Panginoon, ang Diyos i-reveal niya sa atin. Amen? Amen. Hingin natin ang tulong ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya, lumaban ka sa mundong ito sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo. Huwag mong pagbibigyan ng kasalanan sapagkat kapag ginutom natin ang kasalanan, mabubusog ang espiritual sa buhay natin. Huwag mong hayaan na ma-feed ang sins na nasa buhay mo. Huwag mong hayaan na mapakain yung nasa ng kasalanan sa buhay natin. Dapat wag natin itong i-feed. Wag natin itong pakainin para siya ay tuluyan ng mamatay sa buhay natin. Naintindihan niyo po ba natin yon? Amen? Amen. Bihisan po natin ang ating sarili sa mga bagay na katangi-tangi, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Bakit sinabi ni Pablo na pag-ibig ang isang katangi ang nagbibigkis sa lahat ng nauna niyang binigay? Paano natin bibihisan ang sarili natin ng mga Christ-like virtues without love sa puso natin, no? So, ibig sabihin tayong lahat ay kailangang mailapat ang ating buhay na tinulak tayo ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay sa buhay na nasa atin ngayon. Hallelujah. At kung tayo nabubuhay sa bagong buhay kay Kristo, dapat mabuhay tayong kalugod-lugod sa Kanya. Alilayaw iti ako. Amen po ba? Amen. So, sana po mga kapatid ay may naitulong ang mga salita ng Diyos
sa buhay natin sa umagang ito, kung paano po tayo mabubuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sundan at tingnan natin yung will niya sa buhay natin. Yes. Mabuhay po tayo ng may bagong buhay kay Kristo. Pangatlo, mabuhay po tayo na mag-a-action sa lahat ng bagay na nasa langit. Hindi sa mga bagay na gusto natin. Bagkos, tingnan natin na yung buhay natin ay naka-akma doon sa salita ng Diyos at sa kanyang kagustuhan sa ating buhay. Amen. Based on God's Word and His Holy Spirit na i-reveal niya sa buhay natin, i-compare natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Kung ano pa yung mga natitirang nakakasagabal, ay unti-unti nating pakalinisin sa harapan ng ating Panginoon. Let us all stand up and let us pray. Thank you, Father. Bless your Yes, name, Lord. Father. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa Yes. kaliwanagan na yung mga salita na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin sa umaga. Salamat, Lord God, sa mga salita mo during Sunday School. Yes. Pinaintindi mo doon, Panginoon, kung bakit kami po, God, ay pinlano mo ang buhay. Hindi basta lamang wala lang, kung hindi may mga magandang bagay. Hallelujah! Na ibinigay ka sa bawat isa sa amin. Meron kang mga magagandang plano sa amin. Kung kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo at titingin Yes, sa iyo, hallelujah. sabi mo doon sa Psalms, hallelujah, Yes, itataguyod mo kami, aakayin mo kami, igaguide mo kami. Yes. Kung ang aming pagtitiwala sa Diyos na nagligtas sa amin ay ibibigay namin ng buong katapatan. At sa umagang ito, O Diyos, ang mensahe mo sa amin ay mabuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Hindi ito magaganap kung gagawin namin ang aming mga sariling gusto. Hindi ito magaganap kung mag-rely kami according to our will. But Lord, nais mo na tingnan namin kung paano mo kami iniligtas. Ito ay gusto mo. Hindi dahil gusto namin. Ikaw ang unang pumili sa bawat isa sa amin. Ikaw ang unang nagmahal sa amin para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang unang nagplano sa buhay namin. Dahil ang gusto mo, mabuhay kami according to your will. Father God. Hallelujah. Mabuhay kami as a new Christian. Mabuhay kami na may bagong buhay sa iyo. Hindi yung buhay na dati na, bagos bagong buhay na nais mo sa buhay namin. Mabuhay kami, O God, ng kalugod-lugod sa iyo, na tumutupad sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na naka-inline sa mga gusto mo, Panginoon. Hindi sa mga bagay na naririto sa lupang ito. Dahil based sa world na ito, mapapariwara kami at hindi hahantong doon sa gusto mo yung buhay na nais mong maganap sa bawat isa sa atin. Kaya, Ama, ito po isang napakalaking warning sa bawat isa sa amin, Panginoon. Para kami ay magpatuloy at magpatuloy at magpatuloy na siyasatin ang mga bagay na nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mabuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Ama. I-bless mo po ang bawat tenga na nakinig ngayong Yes, umaga. Lord. Ang bawat puso na nagbukas para akuin, yakapin ang mga salita mo sa kanilang mga puso. I-bless mo po sila, Panginoon. Hallelujah. I-guide mo ang bawat isa sa atin. At kung merong nakinig pero hindi masyadong naintindihan, Ama, i-bless mo rin sila. Para sa ibang pagkakataon o mas lumalim pa ang kanilang pagkaunawa at maintindihan nila ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa iyong blessing spiritually sa bawat isa sa amin sa umaga. Patuloy mo po kaming gabayan, Ama. Patuloy mo po kaming yakapin ng iyong pag-ibig. Paunawa, patuloy na ipaunawa mga salita mo sa bawat isa sa amin. Salamat din, Lord God, sa presensya ng bawat isa sa amin. Yes, Lord. Ama, dalangin ko na i-bless mo ang bawat families na nandito. Bawat families na hindi nakarating, i-bless mo rin sila. Sila Pastora Letty na naiwan pa sa Hong Kong, sila Pastor Feli na maaaring may mga naharap siya ngayon. Dalangin namin na patuloy mo silang gabayan, protektahan at ang mga kapatid namin na hindi nakarating. Aywanam ida apo, protektaram ida. Manipod na taangan, agtutubo ingana ubing, bendisyonan na kami. Amin apada-pada, itinagping na bigat. Yes, Lord. Yaman kami kito subdini ti amin, nga gloria ken panagyaman ken ka. Itinagan ni Apo Jesus Cristo. Amen. Amen. God bless everyone. Yapo Diyos, bendisyonan na kayo. Tahan tayo diya kasama. Oh, I love
love you with the love of the Lord. Ni Apo Diyos. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my awat ka nung king pumatpanaw. Adapi man ting sagana ni Sister Jerlyn kita nga naraudan tayo. Kakabsa tayo. Respetaran tayo mo may kapitian. Nga aldaw ni Sister Jerlyn. Maray dayaw iti ako. Kaya kumay ka Sister Jerlyn ta. Ikararagan ta ka. Maray dayaw iti Diyos. Amen. Amen. May kayo tayo, kararagan tayo ni Sister Jerlyn. Idalan man ni Dakay, di pa nang ikararag, di birthday na ikapsat tayo. Magkapisa ko. Ilay mans tayo isuna. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise your holy name. Amen, amen, amen. Kapusanan na kinaimbag, kaya pinamagayat na itong gamay sa Amen. Kasama ko Diyos na makipagwagsak kami ako. Yes, yes, Lord. Nadanunan Hallelujah. ako, Thank you, ikaw, Father. kasangay. Amen. Nagyaman kami, O Diyos, sarun at sa may paay mo, O Diyos. Ken, kitang may aywan mo kikuana, kabayapan iti naglabas na awen ako itigay na ako tiday pinagundaway kararag mi batin mi ako ang atensyon ng Diyos tulungan kinaiwanan ako sa lukubang Diyos bulay di timan nakabaling na daran ni Kristo iyag ko mo kinkuana itinang dawag-daw bulay naman na santuan bensyonan tulungan ako ket ako si katimay daydayaw itigay na awatin niyo Diyos nga kanayon ako, idalan mo, kanayon ako, kadak lingkuan, sa dino man ti papanan na, sa dino man ti ayan na, anyaman ti aramidin na ako, si kao Diyos tinagbigat na. Kaya mo may ako isaon, makunang nasaan mo ito pagpanawan, kaya ang dito anak mo. Mati kami ako, kanayon katadata. Yaman kami, idaydayaw na ka, sublim ti dayaw, gloria, kaya Kristo ang nakisinapunin. Yaman niya ako, pagkakilig sa gana nga taraon, dawatin niya sang kitigaran ako Diyos, sa kabay kalakaan niya. Yaman kami, agyaman kami, ito blessing. Yat anin nga nang isagana ito na ito, naging imada, naging source of inganda, we bless with that, Father God. Thank you, Lord, we give you all the praise. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Kasi kayo, kape. Dati dito'y kakabsat. Nagkapungkong. Kagapuhok ko kami. Men. Nagkalnat. Nagkalnat dati sa ba? Ay, dati dito eh. Layo datay. Service kung sana at saka ano sila kumuha. Ay, kayo pa yung mga nasama. Ang data niya.
Dapat mag-actor sa Amerika. Ano nakahabol ko yan? Kung maigid ka kailang pastor, matulog ka. Nadadaol dyan pasting. Siya ang. Bye, Pagka Pilipinas sa mga Hindi, nakalukat pa lang.